last one. Ay, papagod na ako. Kailangan ko kasing magmadali mga anak, gagamit si Doc Ferrer. So last na. So itong ating next procedure, ito na ang may oral revalidation. Kaya kinakailangan makinig ng maigi, ha? Kung may tanong, magtanong. Okay, so ang phototherapy natin. Okay. So phototherapy, ginagamit po natin as a treatment for hyperbilirubinemia. So ibig sabihin, ano ba ang symptom ng hyperbilirubinemia? Siyempre, number one would be the jaundice, paninilaw. Okay, there are two classifications of jaundice. We have physiologic jaundice and pathologic jaundice. So pag sinabing physiologic jaundice, nakikita po natin ang paninilaw after 24 hours pagkapanganak no baby. Ibig sabihin, nakalipas ng isang araw bago na nilaw yung baby. Now, karamihan, mas madilaw yung baby, pag term baby, between 4 to 5th day. Okay? Pang-4 hanggang pang-5 araw. Pagkapanganak ni baby, doon natin mas napapansin yung paninilaw ng baby. While for premature babies naman, 7th day po siya. Now, ang kaibahan nitong physiologic jaundice, hindi po nagbabago yung total serum bilirubin ng babies natin. Okay? Walang pagtataas dyan. Okay? So, very mild lang. Kung magkaroon man, very mild naman din po. And usually, hanggang 14 days lang. After 14 days, nawawala na yung paninilaw ng baby natin. Nawawala po siya kahit walang treatment. So, ang tanging ginagawa lang natin sa mga physiologic jaundice, binibilad sa araw si baby. Okay? Pinapaarawan pala. Pinapaarawan si baby as early as 7 in the morning. Okay? Yung 8 a.m. po kasi ngayon medyo mas mainit na. Okay? Kaya mga 7 a.m. At binibilad lang po si baby natin for 10 to 15 minutes. Nothing more than that. 10 to 15 minutes. Now, the second classification is the pathologic jaundice. So dito, may problema talaga. Bakit? Because the jaundice appears within the first 24 hours of life of the baby. Hindi pa nakakaisang araw naninilaw na yung baby natin. At makikita natin, there is increase of bilirubin ng more than 5 milligrams per deciliter from the normal range ng bilirubin sa katawan. Okay, so more than 5 milligrams para sa serum bilirubin or the indirect bilirubin. So pag tumaas po yan, ibig sabihin more than 95 percentile for age in hours based on the normal values ng serum bilirubin sa pasyente ninyo. At ang jaundice po na ito, nagpe-persist, lumalagpas ng 14 days. Ibig sabihin, pwedeng lumagpas ng 2 weeks. Madilaw pa rin yung babies natin, lalong-lalo na sa mga full-term babies po natin. At ang symptom po nitong pathologic jaundice ay included na ang stool niya itsura siyang clay. Okay? Mukhang clay, kulay puti, ang dumi ng pasyente ninyo. And the urine also, nag-stain po yung damit niya ng yellow. Okay? Pagka may pathologic jaundice yung pasyente ninyo. Pagdating naman sa direct bilirubin, ito yung conjugated bilirubin levels na tinatawag. Nag-i-increase siya ng more than 2 milligrams per deciliter or more than 20% of the total serum bilirubin. Okay. So yung direct bilirubin, ito na yung na-convert ng liver na bilirubin. Okay. So mas mataas siya. More than 2 milligrams siya. Okay. Now, as a treatment for pathologic jaundice, syempre ginagamit po ang phototherapy. Now, phototherapy is the application of a special source of light irradiance to the infant's exposed skin. Okay, the light promotes bilirubin excretion by photoisomerization. Ganito po kasi yan, kukwentuhan ko muna kayo. Saan po ba nanggagaling ang bilirubin? Siyempre, bilirubin comes from hemolysis of the blood or upon the destruction of your red blood cells.
Normally naman tayo, pagka tumatanda yung inyong red blood cells at siya ay nasisira, normal na pagkasira ng inyong red blood cells, nagiging bilirubin po yan sa katawan natin. Tawag natin sa bilirubin na yon ay indirect bilirubin or what you call the unconjugated bilirubin. So itong unconjugated bilirubin na to ay sumasama sa bloodstream ninyo. Okay? So nasa dugo ng pasyente natin. At ito, pag sumobra siya ng dami at hindi siya lahat na po proseso ng liver, pwede po siyang ma-store sa iba't ibang parte ng katawan ninyo. Unang-una po, pwedeng ma-store po yan sa skin ng pasyente, sa eyes, sa sclera, at saka sa brain ng pasyente. Siyempre, severe na pag sa brain. Okay, so mas maganda, nasa skin pa lang, mabigyan na ng tamang treatment ang babies natin. Now, this bilirubin, okay, papasok po yan sa loob ng liver. And it will be processed by the liver. From the liver, it will become conjugated. Okay, conjugated. Ibig sabihin, gagamitin po siya sa isesend siya, padadala siya sa gastrointestinal tract para ma-absorb ang mga fat-soluble nutrients natin na kinain ng mga pasyente natin. So, babalutin niya yon and marireabsorb po siya sa gastrointestinal tract. Makakapass through siya, ibig sabihin. And then the rest will be, from there, yung conjugated na yon lalabas lang po sa stool ng pasyente natin. Pero kung hindi po magagamit yung bilirubin na yon, okay, sa gastrointestinal tract ng pasyente ninyo, wala siyang babalutin na fat-soluble nutrients or wala siyang i-digest na fat-soluble nutrients, babalik po siya ulit sa blood ng pasyente at magiging unconjugated po siya ulit. Now, yun ay normal. What if sumobrang dami ng bilirubin unconjugated sa kanyang bloodstream? At yan ay nag-cause na ng jaundice sa pasyente ninyo. So sabi natin ang treatment ay phototherapy. So pag nilagay sa phototherapy si baby, ang gagawin nung ilaw na yon, ang tawag doon is photoisomerization. Okay? Ina-alter mo ngayon yung structure ng bilirubin para maging soluble siya. Ibig sabihin para mas madali siyang ma-excrete ng katawan. At ang tawag dun ngayon, pag na-convert siya, magiging lumirubin na siya. Okay. So yung lumirubin, madali pong ilalabas ng katawan ng pasyente ninyo yan kasi sumasama po yan sa stool ng pasyente. For best results of phototherapy, maganda pong kuhanan siya ng blood, yung baby natin, after the first 4 to 6 hours of phototherapy. So, dun nyo makikita na unti-unti nababawasan na yung bilirubin levels ng mga babies natin. So, phototherapy is designed primarily for the treatment of moderate hyperbilirubinemia. Okay. So, kanino indicated ang phototherapy natin? Siyempre, this is for the treatment of hyperbilirubinemia, to help the liver in processing bilirubin, and lastly is to prevent kernicterus. Tama. So, ano yung mga factors under the phototherapy na pwedeng makatulong or masabihin na natin para mas maging effective ang phototherapy? O makinig dito, mag-take down notes, okay? So, ang unang factor is the type of light used. We use two types of light. We have the fluorescent and the LED light or the LED light. Again, the type of light used is the fluorescent light and the LED light. Okay. Now, under the fluorescent light, may dalawang color tayo na ginagamit. We have the blue fluorescent light and the white fluorescent light. Mas ma-effective po, sabihin na natin, mas mabilis na nakakapagpababa ng bilirubin levels ang blue fluorescent light. Okay, bakit? Kasi ang kanyang irradiance o yung ilaw, yung
pinaka-effect niya dun sa skinny patient, the irradiance is 430 to 490 nm. That is for the blue fluorescent